Good evening po, Sir Jonas. Ito po yung midterm exam ko. Yung unang task po is i-retrieve lahat ng primary products galing sa database. Tapos, i-organize sila per sizes. So, yung mga data na yon is kukuhanin or manggagaling sa front product table. Then, naka-arrange siya according sa mga sizes nila from small to large. Then, ganito po yung syntax niya. And then, sa number 2 naman po, dito is need i-obtain yung mga products na expiration month will due on August. So, kaya ang syntax niya is select asterisk from product where month open and close parenthesis where month open parenthesis p underscore xp date close parenthesis equals 8 then semicolon. Yung month function, ginagamit siya para makuha yung buwan ng expiration ng bawat products. And following that, yung para ma-fetch or mahanap yung record yung function na p xp date equals 8, ang katumbas ng 8 is August. Then, itong number 3 naman ang gagawin dito, para makalculate yung sales, yung syntax na ito is kukunin yung mga data galing sa product cart table, then ipapakita nito yung product name, size, dami or quantity ng product, tsaka dito manggagaling yung total sales. Also, yung function ng sum is ginagamit para matotal yung dami and kung magkano yung kabuuang halaga ng pinagbentahan or yung benta. Naman ang gagawin dito, para makalculate yung sales, yung syntax na ito is
kukunin yung mga data galing sa product cart table, then ipapakita nito rather yung product name, size, dami or quantity ng product, tsaka dito manggagaling yung total sales. Also, yung function ng sum is ginagamit para matotal yung dami and kung magkano yung kabuuang halaga ng pinagbentahan or yung benta. So, dito sa number 4, kailangan gawin is i-retrieve yung all records from the sales table and group them by date. Dito, instead na maging row, uh, uh, per column yung i-display niyang data or nitong data. Then, ang function ng group concat is gawing comma, rather, yung lalabas na entries instead na naka naka ano naka per row siya. Ang kailangan gawin is determine the number of entries in the product cart table. So, ang purpose ng syntax na ito is
para malaman yung total entries ng product cart.